Mga paaralan ang kabilang sa mga napinsala ng lindol, gaya ng ilang gusali sa Davao Region na pinadapa ng pagyanig ngayong unang araw ng pasok sa eskwela. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live report ni Emil Sumangil. Emil! Jonathan, nasaksihan ko kung gaano katindi ang idinulot na malakas na lindol sa mga gusaling pinaguho nito. Nang umuga ang lupa na puno ng hiyaw, ng takot ang flag raising ceremony sa Matanao National High School dito sa Davao del Sur. Lalong nasindak ang mga estudyante at guro nang gumuho ang dalawang palapag na gusali roon. Mabuti na lamang hindi na nila ginagamit ang gusali. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ng hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste at humalik po sa lupa ang second floor. Buti na lamang hindi na po ginagamit ang gusaling ito mula pa noong 2019 dahil una nang idineklara bilang structurally defective. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya't sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Sa awa ng Diyos, lahat po ng ating students ay safe kasi facing yung mga bata natin sa flagpole, nasa likod po, medyo malayo po din sa mga bata. Ito po yung building natin na condemn na siya. In fact, naka-cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan ng mga bata. Agad pinauwi ang mga estudyante at guro. Ayon sa alkalde ng Matanao, magsasagawa ng assessment sa lahat ng mga gusali ang kanilang municipal engineering officer bago mag-resume ang pasok ng mga estudyante at empleyado ng lokal na pamahalaan. Nabulabog din ang flag ceremony ng Davao del Sur School of Fisheries sa bayan naman ng Malalag. Ayaw ka! Down lang. Sa Davao Occidental, agad na inilikas sa mga estudyante at mga guro sa Demoloc Valley National High School. Sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City, napadasal ang mga naabutan ng malakas na pagyanig. Agad din silang nag-duck, cover and hold, pati mga magulang, tinakbo ang mga anak para paprotektahan. May mga estudyante namang sinaklolohan sa Davao City National High School. Nawala ng malay at nahilo ang ilan sa kanila sa takot sa lindol. Ang ilang nasa Cabantian Elementary School lubos naman ng pasasalamat. Nasa labas kasi sila at walang nasaktan ng lumindol. Anila, tila nailigtas sila ng watawat ng Pilipinas. Napinsala ang bahagi ng pader na malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Ang mga estudyanteng ito, nagdali-daling lumabas ng kanilang paaralan ng lumindol. Makikita rin ang malaking bitak sa pader ng isang condominium building na ito. Lord, kusog king lindong nangaguba na among gamit nami sa 8th floor. Oh my God! Sa isa pang condo unit, nasa ikawalong palapag ang mag-inang ito ng gimanig. Hinanap muna nila ang kanilang alagang pusa sa kaagad-agad na lumabas ng gusali. Sa isang mall, may ilang inabutan ng lindol sa loob. Sa gitna ng mga nagkalat na debris, dahan-dahan silang bumaba sa fire exit. Ang mga salaming bintana ng gusaling ito sa Matina Playa sa Davao City nakalas at naglaglagan. Sa lakas ng lindol, napahinto ang ilang motorista at napadasal. Father God, tama na Father God. Marami ring bahay ang nasira, pati tanggapan ng gobyerno. Inanunsyo ng Davao City LGU na work from home muna ang kanilang mga tauhan bukas maliban sa mga nakatuon sa emergency, health and traffic services. Suspindido rin bukas ang klase ng face-to-face. Jonathan, sa pakikipag-ugnayan natin sa Sarangani Province PDRRMO, binanggit nila na umaabot na nga sa 1 bilyong pisong halaga
ang mga sinirang buildings, struktura nitong lindol na naganap kaninang umaga. Ito raw ay kinabibilangan ng 5 shopping mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 eskwelahan, 3 restaurant, 2 simbahan at iba pang mga maliliit na commercial establishment. Tayo mula sa area na ito ay papasok na sa area ng General Santos City at magbibigay tayo ng update bukas na bukas. Mula rito sa boundary, Jonathan, ng mga probinsya ng Sarangani at Davao del Sur, balik sa inyo dyan sa studio. Ingat kayo riyan at maraming salamat, Emil Sumangil.